Okay. So, hi guys. So, story time. Bali, share ko lang guys na nag-birthday kasi yung tatay ko kahapon. At nag-birthday kami sa hospital. Kasi sinugod ko siya sa ER. Meron siyang enlarged prostate condition na tumaas yung creatinine niya upon checking sa lab results. At sinabi ng doc, yun nga, tumaas yung creatinine niya, yung sugar niya, at tsaka ibang mga lab medyo hindi okay. Nung sinugod ko siya sa ER, so ganito yung scenario ngayon doon. Nung nasa ER na kami, habang naghihintay, napansin ko na medyo sunod-sunod yung dumadating na parang nahihirapan huminga. So una, napansin ko yung batang babae na tinabi sa amin. Tapos sumunod yung si ate na narinig ko parang nagkaroon ng panic attack or parang anxiety, sabi niya dun sa nurse. So, may imagine niyo tong situation na to. So, yung tatay ko naka-wheelchair, tapos ako nakatayo sa tabi niya, tapos si ate, tapos yung batang babae. Napansin ko dun sa batang babae, talagang nahihirapan siyang huminga. Nilapitan ko siya, tapos binulungan ko lang, parang konting lapit lang, tapos binulungan ko lang. Kinamusta ko muna, syempre. Musta ka, gano'n niya, nahihirapan daw siyang huminga. So, hindi ko alam kung ano yung nasa isip niya, pero dinagdagan ko lang yung mga pwede niyang isipin at sabihin sa isip niya. Sabi ko, sige, sabihin mo kahit sa isip mo lang, I love you, Jesus. Paulit-ulit. Tapos tumango siya. So, kasi magkakalapit lang kami. So, isang konting lean mo lang kasi ng ganun, nakakausap mo na siya. So, ayun, yung na-share ko na sa kanya yun, bumalik na ako kay Papa. Tapos, pansin ko si ate, yung nagkaroon ng panic attack. Wala siyang kasama. Tapos, naka-oxygen support. Tapos, yun, kinamusta ko rin siya. Tinanong ko ano nangyari. Nagkaroon daw siya ng, parang nabalisa daw siya. Hindi niya alam, parang biglang dumami yung naisip niya, parang ganun. So, anxiety, sabi niya ganun. Tapos, sabi ko, ate, meron akong isi-share sa'yo ako. Itong salita na to, pwede mo tong panghawakan. At ito'y buhay na buhay. Kasi naranasan ko to. Binahagi lang din sa akin to ako. At naranasan ko kung paano kami dinala nitong verse na to ako. Ganun. So, shinare ko sa kanya. Sabi ko, ate, sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 7, sabi doon, cast all your anxiety to Jesus because He cares for you. Sa Tagalog, ipagkatiwala ninyo lahat kay Jesus ang inyong mga alalahanin sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Tapos nun, nung narinig niya yun, pansin ko sa niya parang naluha siya. Parang pahagulgul na parang gano'n. Kasi daw parang sabi niya, lumalayo na daw kasi siya. Matagal na siyang hindi, parang nagdadasal. Parang nakafocus daw siya sa mga problema niya. Tapos, tinanong ko siya, sabi ko, ate, kailan ka huling nagbasa ng Bible? Sabi niya, 18 years old. Nung 18 years old pa lang daw siya. Tapos, ilang taon ka na po ba ngayon? 47. Tapos, nung sinabi niya yun, so, di ba? So, do the math. So, ganun katagal siya. Siya na mismo yung nagsabi nun na lumayo daw kasi siya. Di ba? So, wala kaming long conversation. Kinamusta ko lang siya. And then, sabi ko lang, may isa-share ako sa kanya. Yung verse na yun, 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your anxiety to Jesus because He cares for you. Siguro bigla siyang na-remind. So, ayun, nag-share din ako sa kanya ng testimony and faith. So, anong pinapoint ko dito as a work in progress, follower of Christ? Imagine, meron din kaming situation doon na yung tatay ko, birthday niya pa yun, ha? Diba? So, kailangan nating ma-remind guys na God is in control. So, anong gagawin natin?
syempre, we will do our part. Lalo na sa ating mga Christians na mas malapit sa Word of God, na mas exposed dun sa Word of God, sa mga promises, sa mga nakaranas ng kapangyarihan ng salita na yun. So, anong gagawin natin? Ibabahagi natin yung salita. I-share natin si Jesus sa kanila. We should not be a warrior. Kailangan natin maging worshiper. Di ba? So, kailangan natin maging worshiper. Actually, guys, nung hindi pa ako exposed, nung hindi ko pa naranasan yung salita ng Diyos, hindi ko pa naranasan si Jesus, kilala ko lang siya sa pangalan. Kapag nagkaroon kami ng problema, tamang dasal lang, pero actually hindi ko naman siya talaga kilala. Kilala ko lang siya sa pangalan. Hindi ako nagbabasa ng Bible. So, kapag dumarating yung pagsubok, walang iba akong naiisip, kundi yung solusyon, punong-puno ng problema. Pero bilang ikaw, bilang Christian na mas exposed sa Word, na mas naranasan mo yung salita, kung gaano siya makapangyarihan, i-share natin yun sa iba, kahit ano pang situation natin. Kasi hindi naman tayo exempted sa mga pagsubok na yan eh. So imagine, nandoon kami sa ER ng tatay ko, birthday niya pa yun. Diba? God is in control. So anong gagawin natin? We will do our part as a Christian. Diba? I-share natin yung Word of God, si Jesus, sa iba. Kasi, diba, kailangan din nila yun eh. Hindi dapat tayo maging warrior, but we should be worshiper sa kahit anong situation. Kasi alam natin kung sino nakampi natin, di ba? We can do all things through Christ who strengthens us. So, kahit anong sitwasyon pa yan, kahit lugmok ka na, kahit dinadago ka ng pagsubok, dapat meron tayong baon. Di ba? Pwedeng sila, nung sinugod sila sa hospital, wala silang ibang baon kundi pag-alala. Pero bilang ikaw na-expose sa Word, siyempre may baon ka, salita ng Diyos, yun ang pangahawakan mo. Siyempre mag-aalala tayo kasi tao tayo eh. Pero, unlike sa kanila, hindi natin sila pwedeng sisihin kasi hindi sila exposed pa sa Word. Wala pang nag-share sa kanila or maybe mas nakafocus sila sa ibang bagay. So bilang ikaw na alam mo yun, malapit dun sa Word, i-share mo yun. Huwag tayong madamot. I-share natin. Diba? Yun ang part natin eh. God is in control. So, anong gagawin natin? We should be still and know that He is God. So, ayun lang guys. Tapos, ayun. So, kami, para kasing possible daw kasi na merong CKD, si Papa. So, kami, i-refer daw kami. Natapos na, bumalik ako dun kay ate, yung sa bata. Yung shinaran ko na sabi ko, sabihin mo lang sa isip mo, I love you, Jesus. Paulit-ulit. Pagkatapos ko mag-share sa kanila, sabi ko, kailangan may maiwan ako ditong verse para meron silang maalala ako. So, yung kay ate, ang shinare ko sa kanya, yung Matthew 11 verse 28 to 30, yung come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. So, hindi ko yun masishare kasi medyo mahaba yun. Ang ginawa ko na lang, mabilisan lang kasi baka mamaya tawagan sila ng nurse or alam mo yun, mag-asikaso na sila ng mga requirements. So, ang ginawa ko na lang doon sa batang babae, tinype ko yung verse sa phone ko, tapos pinapicture ko sa kanya. Kasi yun ang pinakamabilis, di ba? May shortcut ng camera, tapos, so, in just 2 clicks, makaka-capture mo yun eh. Sabi ko, sige, pag uwi mo, pwede mo tong i-check sa bahay, tapos ito na panghawakan mo. Kasi doon na mismo siya kakausapin ni Jesus eh, pag nabasa niya yun. Di ba? Pwede niya maging life verse yun. Mas maganda ikaw makakabasa eh. Sa Tagalog, ipagkatiwala ninyo lahat kay Jesus o inyong mga alalahanin sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo, sabi nga rin.
Minsan nakakalimutan natin magdasal. Pero pagka natin, tatay natin siya. Ikaw may anak ka. Kahit pasaway yung anak mo, isang lapit na lang sa'yo, papatawarin mo na siya, di ba? Kahit gano'n siya kapasaway. Basta, lumapit siya sa'yo, umiyak, umahagulgul. Di ba? Sa isang igla, papatawarin mo na. Gusto ka na niyang kausapin. Gusto mo na siyang tahanin, di ba? Ganun din ang ama sa atin. Kasi di ba nilikha na tayo sa imahe niya. So, ganun. 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety to Jesus because He cares for you. Ang mangyayari dyan, tuwing ataking ka ng anxiety, ano mo lang yan? Kasi sabihin mo, Lord, I'm casting all my anxiety to you because you care for me. Yun lang. Diba? Sa sincero kahit nasan ka. Yung mga nakakausap naming nurse doon, yung mga sa cashier, sa lab, sa x-ray, na nasisharean ko din na about God. Wala akong ibang bukang bibig kundi thank you Lord. Thank you Lord. Ganun. So sa situation pala namin ni Papa ngayon, medyo madami ring ginawa. Pero yun nga, meron tayong baon na salita eh. Then, possible kasi for CKD si Papa. At nirefer kami sa tertiary, sa specialist. So, baka bukas may punta kami doon. So, we can do all things through Christ who strengthens us. Nung sinugod ko siya, galing pa akong shift noon. Alam niyo yung paramdam ng wala pang tulog. So, diba? Ang lakas lang natin nang gagaling lang kay Jesus eh. Siya yung nagsusustain sa atin. Ni-refer na kami sa tertiary, umuwi muna kami dito sa bahay. Yung sinakyan namin, tricycle. Multicab. Tapos, hindi ko na sinayang din yung panahon. Doon ako nag-share ng gospel kay Kuya Boy. Aba. Galing kami ngayon sa ER. Pauwi na po mga. Birthday nga ito ngayon kuya eh. Birthday ngayon nito. Birthday niya? Oo. Ilan taon? 76. Ilan taon na kayo, Tay? Oo. Apo. 6. Bata pa. Nagka-tricycle din po kami sa Cubao. Nagka-tricycle din po kami sa Cubao. May linya po kami doon. Sa Cubao. Apo, ito si Papa. Nagka-tricycle din dati. Dala kong biyahe ng Cubao, Padilla eh. Ano pangalan niyo, Tay? Uy. Boy. Sinugod ko sa AR kasi nahirapan siya maglakad. Meron siyang kasi enlarged prostate. Nahirapan siya umihi, ganyan. Pina-check kanina, kaya pala siya nilalagnat kasi may mga infection na yung ihi niya. Ihi, tapos mataas ang creatinine. Kumbaga, malaki na yung prostata. Tapos meron pang yung sa kidney. Kaya inaano kasi may sa espesyalista. Oo. Yan ang realidad ng buhay natin, kuya, no? Nag-edad ka na yung Martin talaga. Kahit ako, kung bubuhayin pa ako ng Diyos ang ganyang edad. Oo, dapat papagkalamakan ka na. Oo. Ang ganyang edad. Kada natin sa umaga, biyaya ng Panginoon yan. Salamat. Pasalamat. Salamat na, naka-birthday ka pa ngayon pa eh. Ano may handaan na yun yan doon? Maganda kahit pa paano. Galing pa akong trabaho. Kumbaga, rin ako, tatay din ako. May pamilya na rin. May anak din. Tapos, ako bilang anak sa kanya. Kumbaga, dapat ako. Sa totoo lang ngayon, kinakabahan ako. Siyempre, mabigat yung mga pasanin eh. Kumbaga, parang, pero kailangan natin maintindihan, nabubuhay tayo dito sa mundo, temporary lang to. Hindi naman to permanenteng mundo eh. Oo, sabi nga sa... Hiram lang natin to eh. Hiram nga. Sabi sa Hebrews 9:27, sabi doon, nakatadhana lahat ng tao mamatay isang beses lang. Pagkatapos noon, huhusgahan na ng Panginoon. At sa totoo lang, lahat tayo makasalanan. Sabi sa Romans 3:23. Kasi totoo naman yan eh. Pinanganak tayo makasalanan eh. Kumbaga, yung nakapagsinungaling ka lang kahit nung bata ka, counted na yun as papunta ka na sa impyerno. Pero, ang pangako ni Jesucristo,
Kaya siya namatay eh. Tapos nabuhay muli kasi tinalo niya yung kamatayan. Na kung sino man manampalataya sa kanya, gawin siyang Lord and Savior. Kumbaga magsisi lahat sa kasalanan natin, ibaba natin sarili natin. Magtiwala lang sa kanya kasi siya lang eh. Ang buhay, ang daan at kaligtasan, katotohanan sa langit. Kumbaga nabubuhay tayo dito sa mundo na tumatanda tayo, nagkakasakit, namamatay, hindi natin ano eh. Kumbaga kontrolado lahat ng bagay ng Diyos. Ang hindi lang kontrolado ng Diyos, yung free will natin. Kumbaga yung kusa natin kasi hindi naman tayo nilikha bilang robot eh. Malaya tayong gawin lahat ng mga bagay pero hindi lahat nakakabuti. Malaya natin kainin lahat ng mga bagay, hindi lahat masustansya. Siyempre, kaya hindi na tayo bibili. Diba kailangan niya genuine eh. Pero ang pangako ni Jesucristo, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan kahit mamatay kayo dito sa mundo. Basta magtiwala lang kayo sa akin, manampalataya, tumalikod sa kasalanan ninyo. Katawan tao mamatay, pero espiritu mabuhay. Yun. Mamamatay tayo dito sa mundo. Kung tutusin, kung walang nakatanim na salita ng Diyos dito sa puso ko, takot na takot ako eh. Kasi tatay ko, syempre nakikita mo ganyan, tapos di ba? Wala kang kinakapitan kasi hindi mo alam ibig sabihin ng kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan, Kamatayan, nagkakaroon ka na lang kasi napawin ka na ni Lord. kumbaga, Kailangan ka na niya doon sa sabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kumbaga, hindi siya namatay dito para wala lang. Kumbaga, sabi nga niya sa John 3:3, hanggat hindi ka pinapanganak muli, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sinasabi niya doon, sa English, unless you are born again, you will not inherit the kingdom of heaven. Yung iba, pag narinig nila yung salitang born again, parang allergic sila. Hindi nila alam command yun. Hindi naman religion yun. Kasi lahat tayo, sabi sa Biblia, patay lahat tayo sa espiritu. Kaya kailangan nating mabuhay muli sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesucristo at regaluhan niya tayo ng banal na espiritu na gagabay dito sa mundo para hindi na tayo magkasalang muli. Iba yung makasalanan, iba yung nagkakasala. Yung makasalanan, yun yung nanonood ka ng porno, nagsisinungaling ka, tumitingin ka sa babaeng may halong pagkahalay nang kala mo ayos lang. Kala mo ayos lang. Yun ang makasalanan. Pero pag nagkakasala, kumbaga nadadapa ka pa rin hanggat nandito tayo sa mundo. Okay, wala kang perfect tao eh. Oo, walang perfectong tao. Kaya kailangan natin yung banal na spirito. At makakamtan lang natin yung banal na spirito ng Diyos. Kumbaga siya yung magkakalabit sa'yo. Bawa, may sexing babae, kakalabitin ka. Oops. Yun ang magagayit sa'yo. Oo, oops, huwag mong tignan yan, hindi mo na itutuloy. Kasi ang temptasyon, hindi yan kasalanan. Naging kasalanan lang yan kapag tinuka mo. Kapag tinuka mo. Nabibod mo yan eh. Oo. Ang kinagat mo yan, makasalanan ka na. Oo. Yun nga, sabi nga sa Biblia, ang Diyos ng mundo na to, si Satanas, sa totoo lang. Si Satanas. Kaya nga, sabi ni Jesucristo, babalik ako muli para lipulin na tong kademonyohan na to. Kasi nahusga na siya eh. Mula nung nabuhay siyang muli, natalo na niya yung si Satanas. Kasi ang demonyo, yan yung magtetempt sa'yo, magtutokso sa'yo. Oo. Bukod doon, binubulag niya ang mga mata ng mga naniniwala kay Jesucristo para hindi nila maintindihan yung good news. Para ma-attack niya patay. Opo. Narinig niyo na po yung gospel, yung mabuting balita. Narinig niyo na po yung kuya? Yung salitang ganun, mabuting balita. Kumbaga, mabuting balita kasi dumating na siya dito, hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Basta tatanggapin lang natin siya bilang tagapagligtas. Unang-una sa lahat, hindi sapat yung tatanggapin. Kailangan magsisimula tayo. Kasi mangyayari, pag tinanggap natin, parang gagawin lang natin lisensya eh. Uy, may Jesucristo naman ako, kaya patuloy lang ako. Sisihan mo na. Pagsisihan muna. Bago ka, tapos gawin mo siyang tagapagligtas. Ako, hindi na ulit. So, oo. Kumbaga, mirakulo na sa atin mismo yun eh. Ako dati kuya, mayabang ako dati, mataas tingin yung sarili ko. Pero akala ko mabuting tao ako, pero hindi pala. Kailangan ko pa si Jesucristo. Ang si Jesucristo, kilala ko lang siya sa pangalan. Katoliko ako noon eh. Tamang katoliko na, nagsisimba sa linggo. Pag
paglabas ng simbahan, ayun, di mo na kontrolado, titingin ka na naman sa babae na sexy, tapos magagalit ka. Wala kang banal na spirito. Hindi na naiwasan kasi yun. Oo. Hindi maiwasan, kaya kailangan natin ng banal na spirito. Yun lang talaga ang gagabay sa Yun atin. ang magkocontrol sa kaisipan mo. Oo. Sabi nga, paano mo sinasabi na kilala mo ang Panginoon kung di mo naman binabasa sa salita? Iba yung kilala lang natin siya sa pangalan. Kumbaga, sabi nga, pag gusto mong kausapin ng Diyos, magdasal ka. Pag gusto mong kausapin ka ng Diyos, magbasa ka ng salita niya. Kasi hindi naman natin naririnig ng ano yan eh, yung o ikaw anak ko. Hindi naman tayo naririnig diyan, di ba? So, kung naniniwala ka si Jesucristo ang Panginoon mo, naniniwala ka sa Biblia bilang ano niya, salita niya, di ba kuya? Kasi lahat ng mga salita ng Panginoon. Oo. Kakanan tayo kuya. Kanan. Tinatanggap mo kuya si Jesucristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas at nagsisisi ka sa kasalanan mo. Kumbaga, inaamin mo rin na makasalanan ka, hindi mo kaya makapunta sa langit. Kakaliwa tayo kuya. Kaliwa. Yan. Amen ba doon kuya? Amen. Basta sabi sa Romans 10:9, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved kuya. Si Jesucristo lang ang tanging daan, hindi relihiyon, kundi relasyon sa Kanya. Amen kuya? Para kuya. So, ayun, natuloy pa rin naman yung birthday at kumain kami ni Papa ng siopaw. Yun pa rin, yun yung handa namin. And we thank God. Sa gitna ng pagsubok ngayon, we thank God. Diba? We are praising Him through this storm. Lahat kaya natin sa tulong ni Jesus. So yun na guys, kapit lang.